Good morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito. It's another brand new day. And today is Monday, of course. And pag-usapan natin itong tanong po ng isang kapatid na ang tanong ay, ang pagsasalita daw ba ng iba't ibang wika ay tibayan ng pagkakaroon ng banal na espiritu? Ayan. Ayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Magandang talakayan po ito. Paki-share lamang po itong video para sa mga kaibigan, mga kakilala po. Mga kakilala natin. Good morning po. Kamusta po? Nakadalo po ba tayo kahapon sa pagsamba natin? Nawa tayo po ay naka-attend, kayo po na mga kapatid natin. Good morning po sa lahat at happy birthday po sa mga may kaarawan ngayon. Yan, good morning po, Brother Ed. Brother Ed Flora, good morning po, Brad. Ingat-ingat po, Brad. Si Brother Ed. At Sister Gina Sumalag Esperon. Ayan, God bless po. At sa mga kapatid po natin, nakasama po natin ngayon, kila Sister Emily Lasso and Sister Beth Katahe. Yan, at yung mga kapatid natin, hintayin po natin. Good morning everyone, sabi ni Brother Ed Flora. Ingat, Brother Ed, kung kayo po ay papunta na po sa inyong trabaho, sa work ninyo, ingat sa biyahe po, Brother Ed. God bless po. Ayan, at happy birthday po pala sa mga may kaarawan ngayon. Today is July 7, Monday. At sino man po ang may kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. At nawa ang magpapala ng Diyos ang siyang laging sumay inyo. At ganoon din sa mga nagdiriwang po ng kanilang mga wedding anniversary sa araw na ito, mga kapatid. Medyo sa amin dito, ang panahon ay talagang maambon-ambon na. Maaga pa lang umaambon-ambon na. Mamayang hapon, yan, buhos na naman ang ulan. Talagang nasa tag-ulan na talaga tayo. At actually, meron pong bagyo Hindi ko lang alam kung nakapasok na po ba sa area of responsibility dito sa atin, sa bansa natin, or bumaba na sa kalupaan. Ayan, mga kapatid, kaya ingat-ingat po tayo, mga kapatid. Parang ang pangalan yata ay Bising ba? Bising, kung di ako nagkakamali. Ayan, ingat po. Saan man po kayo naroroon ngayon? Meron po mga ibang lugar po na walang pasok ngayon, all level, no classes. At sa ibang mga probinsya, dito sa amin may pasok dito sa Baguio. Yung iba pong mga probinsya, banda po dito sa norte ay may mga mga walang pasok po yung iba. No? At kamusta po sa inyo dyan? Umuulan po ba sa inyo? Diyan sa lugar po ninyo, or may pasok po ba, or walang pasok, or maaraw po ba sa inyo? Dito, medyo talagang yung panahon makulimlim at umaambon-ambon. Yan, sa umaga, Mamayang hapon, buhos po yan. Okay, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. At pag-usapan po natin itong tanong po ng isang kapatid na ang pagsasalita daw po ba sa iba't ibang wika, ay katibayan ng pagkakaroon ng banal na espiritu. Yan po yung ating pag-uusapan, At ihanda na po natin ang ating mga sarili. Pakisend nyo lamang po itong video natin. At sa mga kaibigan, mga kamag-anak nyo po, kapag kamanggagawa, kaeskwela, kapitbahay, at mga kapatid, mga kamag-anak. Yan. So, yan, mga kapatid. So, okay, start na po tayo at samahan niyo po muna ako sa panalangin. Ama naming Diyos, magandang umaga, Panginoon, sa iyo.
Sa araw na ito na muli kami po ay ginising mo na taglay namin, panibago ang buhay at lakas na gagamitin po namin sa buong maghapon. Ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang aming pinupuri. At sa oras na ito, Lord, hiling po namin ang iyong karunungan na ipahiram mo sa amin upang lubos po namin maintindihan ang mga pag-uusapan namin sa umagang ito. At ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan, magandang umaga po mga kapatid. Ang tanong po ng isang kapatid, ang pagsasalita daw po ba ng iba't ibang wika ay katibayan or katunayan ng pagkakaroon ng tinatawag nating banal na espiritu. Ayan. Kasi alam naman po natin, lahat ng tao may espiritu. Yung espiritu, buhay natin yan eh. Nung tinanggap natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, nung panahon na tayo po ay mabautismuhan, na-receive naman po natin yung tinatawag na yung Holy Spirit. At yung Holy Spirit naman na yan naman po ang nagko-comfort sa atin. Siya po ang nagdidikta sa mga bagay na mabuti na dapat nating gawin at sa mga bagay po na dapat na gawin na nakalulugod sa Diyos. Ayan po ang banal na espiritu. So siya po yung sa atin, nagpapaunawa, siya po yung nagko-convict sa atin para gawin ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos at mga bagay na mabuti. So yun mga kapatid. Ngayon, ang pagsasalita daw po ba ng iba't ibang wika ay tanda or katibayan ng pagkakaroon ng banal na espiritu. Of course, ang sagot po diyan, yung doon sa kapatid na nagtanong, ang direct na sagot po diyan ay hindi. Hindi po ang pagsasalita ng iba't ibang wika ang katibayan po na ikaw po ay may banal na espiritu. Hindi po ganun. Kasi yung iba, tandaan po natin, una, ang pagsasalita ng iba't ibang wika, nangyari po yan doon pa lang sa loob sa bagong tipan. Diyan po particularly sa Aklat ng Mga Gawa. Ngayon sa era po natin, sa panahon natin po ngayon, ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay hindi na po yan applicable, hindi na po yan, hindi na po yan, kumbaga, hindi na dapat ginagawa yan at lahat naman po ng mga sa panahon natin ngayon ay hindi na pwedeng sabihin po na ay hindi namin maintindihan, kailangan namin ng iba't ibang wika. And tandaan po natin, iba po yung ginamit po doon sa bagong tipan na yung salita ng iba't ibang wika ay naintindihan nila. Yung iba't ibang wika ngayon, yung sinasabi na speaking of tongues ngayon sa panahon natin ngayon, walang sino mang nakakaintindi niyan. Tandaan natin yun. Walang sino man nakakaintindi niyan. Hindi po yan lingwahe ng tao. So yan mga kapatid. Kaya nga may tatlong okasyon sa Aklat ng Mga Gawa kung saan ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay wika na ay kasabay ng pagtanggap sa banal na espiritu. May mga ganun tayo mababasa diyan po sa Aklat ng Mga Gawa 2:4. Tapos Gawa 10:44 hanggang 46 at Gawa 16 hanggang 9. Yun po ay nangyari doon lang sa panahon po nila. Sa panahon lang po nila yon. Pero may purpose yun. Gayon pa man, ang tatlong okasyon, doon po sa Acts 2:4, Acts chapter 10:44 hanggang 46, and Acts chapter 19, verse 6 lang. Doon lang po yung tatlong okasyon na yon. Kaya ang tatlong okasyon na ito lamang ang tanging ang mga lugar sa Biblia kung saan makikita ang pagsasalita sa ibang wika ay ebidensya ng pagtanggap sa banal na espiritu. Yung panahon na yon. Ngayon, mga kapatid, sa buong aklat ng Mga Gawa, libo-libong mga tao ang nananampalataya kay Jesus, ngunit walang sinabi sa Biblia na sila ay nagsalita sa iba't ibang wika. Walang sinabi po doon po sa Gawa 2:41. Doon sa Gawa 8:5 hanggang 25. At doon po sa Gawa 16:31 hanggang 34 at 21 ang talata ay 20. So, hindi tinuro kahit saan sa buong bagong tipan na ang pagkasalita ng iba't ibang wika ay ebidensya. Ebidensya na ang isang tao ay tumanggap sa banal na espiritu. So, meaning, sa halip na itinuturo ang Biblia ang kabaliktaran, Ang tinuturo ng Biblia, kabaliktaran. Hindi po yung kapag ikaw po ay nagsasalita ng iba't ibang wika, ibig bang sabihin ikaw po ay kumbaga puspos na ng Espiritu Santo. Hindi po ganun.
At tinuturo ng Biblia, hindi yung tinuturo ng Biblia, sa halip itinuturo ng Biblia yung kabaliktaran po doon sa paniwala na kailangan magsalita ka ng iba't ibang wika para patunayan, isang patunay na ikaw po ay puspos ng Espiritu Santo. Sinasabi sa Biblia, sa atin ng Biblia, na ang bawat isang tunay na nananampalataya ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Saan po yung mababasa? Doon po sa Roma 8:9. Ano po ang sinasabi po ng Biblia? Okay? Roma 8:9. Ang sabi ng talata ay ganito. Romans chapter 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Yun, mga kapatid. Kaya doon po sa 1 Corinto 12:13. Tapos po sa Efeso 1:13 hanggang 14. Ngunit sabi nga, hindi nagsasalita sa iba't ibang wika ang mananampalataya. Doon po sa 1 Corinto 12:29 hanggang 31. Ngayon, bakit ang pagsasalita sa iba't ibang wika ang ebidensya sa pagtanggap ng Espiritu Santo sa tatlong mga pangyari sa aklat ng mga gawa? Doon sa Gawa 2:4, Gawa 10:24 hanggang 26 at Gawa 19 talatang 6. Bakit doon lang po yung nabanggit po yung pagtanggap sa Espiritu Santo na sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika, mga kapatid. Yan ang tanong eh. So itinala sa mga gawa, ano po doon sa Kabanata 2, ang alin? Ang pagtanggap ng banal na Espiritu ng mga apostol at binigyan sila ng kakayahan na ipahayag ang Ebanghelyo, mga kapatid. Ang mga apostol ay pinagkalooban ng Espiritu na kakayanan na makapagsalita sa ibang wika. Yung ibang wika na sinasabi dito, ito po yung ibang lingwahe ng tao. Hindi po ito yung babbling na yung ginagamit ngayon na mga ibang mga pananampalataya na nagsasalita sila ng sinasabi nila na speaking of tongues. Babbling po 'yan. Walang tao man ang nakakaintindi niyan. Kahit yung mga sinasabi po nila na miyembro nila, naintindihan daw nila 'yon. Hindi nila naintindihan, babbling nga eh. Hindi yan lingwahe. Hindi yan, kumbaga hindi yan salita. Kumbaga wala kang maiintindihan diyan. Babbling yan. So ibig sabihin, yan po ay hindi tunay, hindi po yan totoo. Ang totoo po, nung panahon po, doon sa aklat ng mga gawa, yung mga unang Kristiyano, unang mananampalataya, ayan ang totoo. Dahil naintindihan nila yung sinasabi ng mga apostoles, doon sa lugar po ng Galilea, na naintindihan nila yung sinasabi ng mga apostoles. Dahil alam nila na yung mga apostoles na yun, hindi naman talaga, na talagang lehitimo na taga doon sa kanila at hindi naman talaga lumaki na kasama nila at hindi yun ang wika na alam nila na iba yung wika ng mga apostoles. Ibig sabihin, nung nagsalita po sila sa ibang wika or doon sa wika nila, naintindihan nila. 'Di ba? Yan, kung babalikan po natin doon po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, maliwanag yung sinasabi po ng talata, mga magulang ko at mga kapatid. 'Di ba? Ang sabi po ng talata, dito po sa 2:4, tingnan po natin. 'Di ba? Ang sabi nga po dito. Sabi dito, 2:4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Diba? So, yan po yung makikita natin dito. Ngayon, sabi sa verse 5, may mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao, namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Namangha ang mga tao dahil sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Nang sabi doon, sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo yung mga taga Parsya, mga taga Media, mga taga Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga
Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia parito. Paano silang nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Hindi nila maubos maisip ang nangyari kaya di nila matigil ang tanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakutyang nagsabing mga lasing iyan. Kasi yun po ang yun talaga ang magiging magiging pasya nila or magiging ikaisipan nila . Pero bakit sila nagsasalita ng kanilang, yung sinasalita ng mga alagad, sinasalita ng mga alagad, yung mga wika na ito, naiintindihan nila, lingwahe ng tao. Yung mga, kaya, siguro, nagtanong itong kapatid na ito dahil marami po siya sigurong nababalitaan na ganyan at marami po nagsasabi sa kanya na ang katibayan ng pagkakaroon ng Espiritu Santo or banal na Espiritu ay yung magsalita ng iba't ibang wika. Yung ganun, sa panahon natin ngayon, hindi po yan. Wala po yan. Walang sino man tao ang makakaintindi niyan. Kahit yung miyembro nila, sinasabi nila, naintindihan namin na ganito, may translator pa na ganyan. Hindi mo yan, mga kapatid, kahit sila. So palabas na lang po yun na maintindihan. Kasi tandaan po natin, hindi mo kailangan bagaman sinabi po doon sa Korinto na kailangan pag nagsalita ka ng iba't ibang wika, kailangan meron pong translator. 'Di ba? Sabi po 'yan diyan po sa 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14. Hanapin niyo diyan po 'yan. Kailangan may translator. Kaya kapag nagsasalita ng ibang wika, kung meron man, sabi ni Apostol Pablo, isa, dalawa, tapos meron taga-translate nun, taga-pagpaliwanag. Bakit yun? Bakit sinabi ni Apostol Pablo yun? Sa huli, sinabi niya pa na mas pakananasain ko pa ang magsalita sa salita ng Diyos, yung naiintindihan ako ng tao. Kaysa doon sa mga ibang mga salita, ibang mga wika, babli nga yan hindi nga salita yan, hindi yan lingwahe. Yan po ay talagang, sabi niya, mas nanasain ko pa na magsalita ako sa salita ng Diyos. Sabihin, yung naiintindihan talaga ng tao. Ngayon, kaya dito, makikita po natin, kaya ang mga apostol, pinagkalooban po ng Espiritu, nakakayahang magsalita sa iba't ibang wika or yung tinatawag nating lingwahe ng tao. Lingwahe, may purpose yun May purpose yun. Lingwahe ng tao upang maibahagi nila ang ebanghelyo sa lingwahe ng mga nakikinig. Sa lingwahe ng mga nakikinig. Habang sila ay nagsasalita sa kanilang lingwahe, naririnig naman ng mga nakikinig sa kanilang sariling mga lingwahe ang kanilang sinasabi. Doon po sa Gawa 2 at sa mga Gawa kabanata 10 doon sa Acts chapter 10, nakatala ang pagpapadala ng Diyos kay Pedro upang magbahagi ng ebanghelyo sa mga hindi Hudyo. Kaya si Pedro at ang mga unang Kristiyano bilang mga Hudyo ay hindi agad makapaniwala. Bakit po? Hindi makakapaniwala na tatanggapin ng Diyos ang mga hintil. Kasi Hudyo tapos hintil. Pero ganun pa man, ginawa ng Diyos, ginamit niya itong mga alagad, especially nung panahon na ni Apostol Pablo, para makarating ang ebanghelyo sa mga hintil. Kasi si Pablo, apostol ng mga hintil Si Pedro naman, apostol ng mga Hudyo. Kaya ito, makikita natin sa iglesia ng ating Panginoon, gayon man, binigyan ng Diyos ang mga hintil na pinangaralan ni Pedro ng kakayahang magsalita sa ibang wika upang patunayan sa kanila na tumanggap din sila ng parehong banal na espiritu na tinanggap ng mga apostol. Doon sa Gawa chapter 10 verse 47, 11 at saka 7 ng Acts, ng 17. So inilalarawan ito sa Aklat ng mga Gawa, chapter 10, verse 44 hanggang verse 47, na ang sabi po dito, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Kaya ang sabi pa dito,
At lahat ay namanghang, ang lahat ay namangha na nagsiparoong kasama ni Pedro sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kalooban ng Espiritu Santo, o ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat, nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sila sa Diyos. Okay, so ang punto sa panahon na yon, meron pong purpose. Meron pong purpose. Na ang salita ng Panginoon ay makarating sa kanila. Kasi ang salita ng Panginoon, umiral lang po muna yan sa mga Hudyo. 'Di ba? Sa mga Hudyo. Hindi pa maintindihan po ito ng mga hintil eh. Lalo higit kung iba yung wika ng mga Hudyo kaysa doon sa mga hintil. Totoo naman po 'yun. Pero dahil po dito sa ginamit ng Panginoon ang banal na espiritu, just to let the apostles to speak according doon sa gusto ng Diyos, doon sa mga salita ng mga ibang mga lahi na maintindihan po ng ibang lahing ito, yung sinasabi ng mga apostol na sila po yung mga Hudyo. Yun po yung purpose. Sa panahon natin ngayon, hindi na po kailangan po yun. Kailangan ba magsalita ako ng iba't ibang wika? Hindi na kailangan. Bakit? Kasi ang Biblia po natin, may iba't ibang salin na po ng ng lengguwahe. May Chabacano, may Ilocano, o may mga Cebuanong salita, o may mga taga Mindanao, or mga iba't ibang mga may English, may Tagalog, o di ba? O ano pa mga ibang mga salita. Hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan ng salita ng iba't ibang wika nung panahon nila kasi may purpose 'yun. Kung ngayon i-apply mo sa atin sa panahon natin ngayon tapos sasabihin ng iba na hindi, biblical naman 'yan. Doon lang sa panahon na 'yon. Kaya mahalaga po talaga ang pag-aaral po talaga ng Biblia at pagsusuri. Kaya marami pong mga naihikayat sila na yung iba nagsasalita ng iba't ibang wika na akala nila yun, hindi yun. Hindi po yan. Kasi sa panahon natin ngayon na madali nang maintindihan, meron na tayong Biblia na iba't ibang mga salin. May salin sa Tagalog, may salin sa Bisaya, may salin sa Ilocano, may salin sa Chabacano, o may salin sa English, or sa ibang mga, halimbawa, kung Japanese ka, may salin din ang Biblia sa Japanese. Kung ikaw po ay ibang nasyon mo, meron din silang salin sa ganung salita nila. Hindi mo na kailangan na mga kapatid, na kailangan magsalita ka ng iba't ibang way, especially doon sa panahon po ng sinabihan ni Apostol Pablo, doon po sa Corinto, sabi niya nga, mas pakananasain ko pa ang magsalita sa na maintindihan ako. Kaya sabi dito, mga kapatid, sabi dito sa chapter 14, makikita po natin po dito yung sinabi ni Apostol Pablo. Tingnan po natin. Sabi dito, doon po sa chapter 14, verse 15. Sabi dito, mga kapatid. Okay. Sabi sa unang Korinto. Yan, unang Korinto chapter 14. Tingnan natin. Kung may mga Biblia po kayo dyan, hanapin natin at basahin natin. Sabi ng Biblia ay ganito. Tingnan natin. Dahil dito, kailangang ipanalangin nang nagsasalita sa ibang wika na bigyan din siya ng kaloob ng makapagpaliwanag nito. Ito, nag-advance na ako doon sa 13 ko na binasa. Sabi dito, kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu. Ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Walang pakinabang ang aking pag-iisip. Patungkol po doon sa pananalangin. So sabi niya dito, ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Totoo mo naman, sabi ni Pablo yan. Sabi niya pa, ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Yan po yung mga ginamit niyang halimbawa. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makapagsasabi ng amen ang isang taong naroroon ngunit wala ng gayong kaloob? Yamang hindi niya naunawaan ang iyong sinasabi. So ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo kung bakit nag-aamen or nag-i-amen, ang salitang amen or amen, yan po'y pagsang-ayon doon sa mga bagay na naiintindihan niya.
Di ba kapag tayo nagsasalita, o pag may halimbawa, nag-i-speak, amen, praise God. Ibig sabihin, naiintindihan niya. Yung response niya, amen. Kaya sabi ni Pablo, paano makakapag-amen ang mga naroroon kung hindi naman niya naiintindihan yung mga naririnig niya? Yun po, dun sa iba't ibang wika, paano magsasalita ng amen? Hindi niya na maintindihan. Ngayon, yung sinasabi niya rito na dapat may translator, no, mga kapatid, ibang issue na naman. Kaya sabi niya pa dito, yamang hindi niya naunawaan ang iyong sinasabi. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, tiyak iyan. Ngunit, hindi makatutulong sa iba sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay espiritual. Sabi sa verse 18, nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang wika. Yung sinasabi dito na ni Apostol Pablo, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ako'y nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Anong sinasabi ng iba't ibang wika? Ang sinasabi ng iba't ibang wika po dito, lingwahe po ito ng tao. Halimbawa, kung nandun po siya halimbawa sa lugar po ng Ikonyo, sa Asia, or doon sa lugar po ng mga hintil, he can speak ng lingwahe nila. Parang yung mababaw lang, maintindihan natin. Kung halimbawa Tagalog ka, pag pumunta ka halimbawa sa lugar ng mga Kailokanuhan, kaya mo magsalita ng Ilocano. Naiintindihan ka ng mga taga-Ilocano o ng mga taga doon na Ilocano. Kung halimbawa Tagalog ka, napunta ka naman doon sa Bisaya, kaya mong salitain yung salita nila at naiintindihan ka nila na yung salita nila, nasasalita mo. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kung halimbawa napunta ka naman sa ibang mga probinsya, kaya mong salitain yung salita nila. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Kaya yun ang pinagpapasalamat niya na nakakapagsalita siya sa iba't ibang wika na naiintindihan ng mga tao, ng mga taga roon. So yun ang pinupunto ni Pablo po dito. Kaya yun ang ipinagpapasalamat niya. Kaya sabi dito sa verse 18, nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang wika, hindi kaysa, sabi dito, higit kaysa inyong lahat. Okay, parang sa atin, ako Tagalog ako, pero dito sa lugar po, dito sa Baguio, syempre halo-halo na rin. Dito, marami din mga Kailokanuan, may mga native po dito na sa totoo, ako, konti lang yung alam ko, limitado lang. Hindi ako, kung sabihin ko na magsalita ako ng yung mga bablig na salita, lalo hindi na ako maintindihan. Yun ang sinasabi dito ni Pablo. Yung salita ko na naintindihan sa mga Ilocano, konti lang yan eh. Konti lang yan. Lalo pa yung mga native, yung mga Igorot po na taga Highlander talaga. Mas lalo, hindi ko na talaga maintindihan yun. So, hindi ko na kayang salitain yung salita talaga nila. Hindi ko na talaga kaya. Mahihilo na ako doon. Ano ba ibig sabihin? Maliban na magta-translate. Ito yung ibig sabihin yan. Ganun yun. Ngayon, doon sa sinasabi naman ni Pablo, doon sa Corinto, sabi niya, kailangan may translator. Dahil mayroong mga taga-iba sa inyo na hindi naman, kumbaga, hindi nila alam yung wika ninyo. Kailangan may translator. Yun ang purpose. Hindi yung may magbababling. Yung hindi wika yun eh. Babbling nga eh. Hindi po wika yun. Hindi yun lingwahe. Babbling nga eh. Magulo yun. Walang sino man ang nakakaintindi doon. Yung sinasabi lang po nila na, hindi, nagsasalita ka sa Espiritu, nakikipag-usap ka sa Diyos eh. Paano makakapag-amen yung mga nandoon? Hindi nga nila naintindihan yung sinasabi mo. Kahit yung translator, hindi niya naintindihan yan. Gumagawa na lang ng salita yan. Meron tayong nabasang dokumentary tungkol po dyan. Na hindi niya, kahit siya nagtatranslate, hindi niya, nag-iimbento lang siya ng salita doon eh. Tapos para lang maintindihan ng mga tao na nakikinig. Pero hindi yan talaga. Babbling yan eh. So yun mga kapatid. So kahit sino pwede magbabling. Kahit sino po pwede pong dayain yung mga nakikinig, Kahit sino. Pero sa totoo, hindi yan pinapayo sa panahon na natin ngayon na yung ganyang mga wika. Nung panahon ng bagong tipan, meron dahil may purpose nga eh. Okay, tuloy. Ang sabi ni Pablo dito sa verse 19, ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas sabi dito, mamasarapin ko pang magsalita ng 5 kataga na maunawaan at makapagtuturo ng iba kaysa libo-libong salita na wala namang nakauunawa. Kaya sabi niya pa sa verse 20, mga kapatid,
Huwag kayong mga isip bata, maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Ganito ang nasasaad sa kasulatan, magsasalita ako ng bagay na ito, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng bibig ng mga banyaga. Gayunmay, hindi nila ako pakikinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika ay isang tanda para sa mga di sumasampalataya. Hindi sa mga sumasampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagsalita sa salita ng Diyos ay ay tanda para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. Ibig sabihin, para maintindihan. Kung sa pagtitipon, ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang wika ang lahat at may dumating na mga taong wala ng gayong kaloob o di sumasampalataya, hindi ba nila sasabihing sira ang ulo ninyo? O yan ang sabi ng talata. Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at dumating doon ang isang di sumasampalataya o taong wala ng gayong kaloob, sabi dito, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan, at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't maniniklohod siya, sasamba sa Diyos, at tuloy sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo. Bakit? Kasi nga, naiintindihan eh. Paano kung halimbawa may mga ganyan, hindi maintindihan? Sasabihin niyan, mga sira ang ulo na ito. Ako, na-experience ko po yan eh, na meron ako dating, nung ako'y kabataan pa, po kasi ako nung araw, medyo palasuri ako eh, marami akong naatinan ng mga church, marami, palasuri, may naatinan ko na ang ISNC, naatinan ko na ang Baptist, naatinan ko na mga iba't ibang mga born again na mga samahan na ganyan. Meron ako naatinan na nag-speaking of tongues sila. Wala, hindi ko talagang maintindihan. Wala, talagang nandun lang ako sa sulok. Wala, tapos may mga laying of hands pa sila. May mga nagiiyakan pa, may mga gumugulong, may mga tinatawag nila dyan na crying spirit, may laughing spirit, may crawling spirit, may mga gumugulong dyan. Yan daw sabi ko, ano to, ang gulo, ang ingay, doon sa loob ng simbahan nila, ang ingay. Tumatayo yung balahibo ko. Hindi ko maintindihan ano yung nangyayari. Tapos yung ilaw nila, patay sindi pa. Sabi ko, ano yun? Hindi ko maintindihan. Kaya, nung nagtanong ako, ba't gano'n ang nila? Sabi nila, ang espiritu daw ang kumikilos. Sabi ko, kung espiritu ang kumikilos niyan, dapat may kaayusan. Kasi ang Espiritu Santo, nasa kaayusan yan eh. Sabi ko, wala sa kaayusan, magulo. Kaya nung inimbitahan ulit ako doon, sabi ko, hindi na ako umatid. Hindi na ako bumalik. Sabi ko, takot ako eh. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Kaya ngayon, ito sinasabi ni Apostol Pablo, totoo eh. Sabi ni Pablo, mas maganda pa, magsasalita ka sa salita ng Diyos para naiintindihan ng tao kung ano yung kalagayan niya, kung ano yung ginagawa niya, at kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay niya, maintindihan ng tao. Pero yung ganoon, wala eh. Sabi ni Apostol Pablo, walang mapupuntahan. Parang kalituhan, walang kaayusan. So yun po mga kapatid, kaya doon sa tanong ng kapatid na ang pagsasalita daw ba ng iba't ibang wika ay katibayan ng pagkakaroon ng banal na espiritu. Ang sagot po diyan, sa panahon natin ngayon, hindi. Sa panahon po ng mga alagad, sa panahon po sa aklat ng mga gawa, meron pong purpose po yun. Para lang po maipaalam doon sa mga hindi kalugar nila, hindi nila kawika, hindi nila kagaya ng kanilang salita, para maintindihan yung salita ng Panginoon, para malaman nila kung ano yung gusto ng Diyos na malaman po nila. Sa pamamagitan ng mga apostol ng panahon na yun. Sa pamamagitan ng mga unang Kristiyano. Ganun po yun. Pero sa panahon natin ngayon, hindi po applicable yan. Dahil meron na po tayong Biblia na maiintindihan na ng tao kung anong lingwahe mo. Halimbawa, Ilocano ka, hindi mo maintindihan ng Tagalog. May Biblia diyan. Hindi mo let's say lang, Bisaya ka, hindi mo maintindihan ng Tagalog. Meron pong Bisayang translation ng Biblia. Maintindihan mo 'yun kung ano yung gusto ng Diyos na ipaabot sa iyo. Ganun 'yun, mga kapatid.
Pero yung magsasalita ng iba't ibang wika sa ibang mga ano, hindi yan wika, hindi yan lingwahe. Ibig sabihin, hindi yan salita ng tao. Ano, sabi nila, hindi, ito'y salita ng Diyos. Paano mo nasabi salita ng Diyos yan? Hindi ganoon ang salita ng Diyos, naiintindihan ng tao. Eh yun no, ito na yun no, ang salita ng Diyos, eh ito na yung Biblia, ito yung salita ng Diyos. Maiintindihan ng tao kahit nasaan ka, ano man ang lahi mo, ano man ang kulay mo, ano man ang probinsya mo, ano man ang lingwahe mo, meron na. Ito salita ng Diyos, ito ang Biblia. Ano po? So yun po mga kapatid, ang sinasabi po doon. At tayo po, hindi po natin pinapractice po yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Ano po? Ito po, yung basahin mo ang Biblia para maintindihan mo kung anong kalagayan mo sa harapan ng Diyos at kung ano yung mensahe ng Diyos na gusto niyang ipaabot sa atin para sa paglago ng ating buhay espiritual. So kaya mga kapatid, na hindi tinuturo saan man sa Biblia na ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay dapat na asahan ng sino mang tatanggap. Tatanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at dahil doon ay mababautismuhan sa banal na espiritu. Hindi po ganun. Wala pong ganun. Sa katotohanan, sa dinami-dami ng mga pangyayari na naging mga mananampalataya ang mga tao sa buong bagong tipan, dalawa lang ang itinala kung saan ang mga naligtas ay nagsalita sa ibang wika. Ang pagsasalita sa ibang wika ay isang mahimalang kaloob na may tanging layunin lamang para sa tanging panahon. Sa panahon po nila, yon mga kapatid ko. Kaya hindi ito kailanman hindi po ito ebidensya. Para sabihin na ikaw ay tumanggap ng banal na espiritu. Ngayon at sa hinaharap. Hindi po yan, mga kapatid. Nangyari lang po yan sa bagong tipan dahil meron pong layunin. Wala pa itong mga Biblia na hawak natin. Wala pa. So, yan po. Kaya sa panahon natin ngayon, ang salita ng Diyos, may iba't ibang mga salin para maintindihan ng tao. Yung mga ganyan, may mga iba't ibang siguro, kayo, may mga napapanood kayo siguro, may na-witness na ako, talagang personal testimony yan. Hindi ko talaga inaasahan na ganun. Umatin ako nakita ko talagang ang gulo, sabi ko. ang paliwanag sa akin, sila daw ay puspos ng espiritu. Kaya yun, hindi na maintindihan. Wala nang pag sinabi natin puspos ka ng espiritu, dapat may kaayusan. Pag ang isang tao ay puspos ng espiritu, dapat may kaayusan. Nung wala tayo sa Panginoon, wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa natin siya tinanggap, wala pa tayong personal na relation sa Kanya, simple magulo ang buhay natin. Yun ang magulo ang buhay. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon, nabautismohan tayo, nireceive natin yung banal na espiritu, yung Espiritu Santo, nagkaroon po ng kaayusan yung buhay natin. Naging maayos yung isip natin, naging maayos, naging lumawak, binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Ganun yun. Hindi yung pagtanggap mo ng Espiritu Santo, at ang ebidensya niyan is magsalita ka ng iba't ibang wika, ay magulo yun. Hindi ganun. Ang purpose kung bakit ni-receive natin itong Espiritu Santo during our baptism is para magkaroon ng kaayusan ng buhay natin. Hindi magkaroon ng gulo, hindi na magkaroon ng kalituhan. Hindi, i-direct niya tayo doon sa the Holy Spirit will direct us into all truths, doon sa katotohanan. Doon tayo i-direct niya May kaayusan Meron pong may maayos na buhay, hindi kaguluhan, hindi kalituhan. Hindi po yung ebidensya na ikaw po ay merong banal na espiritu ay yung magsalita ka ng iba't ibang wika. Hindi po yun. Ang ebidensya na meron kang banal na espiritu ay gumagawa ka ng kabutihan. Na dating magulo buhay mo, posible, ngayon, nabago ka ngayon. Nabago tayo. Yan po yung puspos talaga ng may Espiritu Santo sa buhay. Nabago ang buhay mo, dating lasinggero ka, ngayon hindi ka na nagganyan. May mga bisyo ka, at ngayon, wala na yan. Yan po ang tanda ng meron kang Espiritu Santo. Na dati kang palaaway, ngayon, sobrang bait mo na ngayon, talagang maayos ka ng kausap. Yun po, dahil puspos ka na ng Espiritu Santo. Yun po mga kapatid, klaro po yan. Wala pong, wala pong pagdududa dyan. Kaya yung mga nagsasalita ng kung ano man, mga speaking of tongues na ganyan, wala na po yan ngayon. Hindi na po yan dapat pinapractice. Ngayon, meron pong mga naniniwala dyan. Ang tanong, ang sa akin lang,
magsuri kayo, basahin ninyo ang Biblia. Nangyari po yan. Hindi natin inaalis po yun dahil binabasa natin sa Aklat ng Mga Gawa. Pero dun lang yun. Merong purpose, may layunin. Pero kung sa panahon na natin ngayon, mangyayari pa yan, hindi na magkakaintindihan. Ayun mga kapatid. Ang salita ng Panginoon sapat, lahat ng mga lingwahe may salin ang Biblia, lahat ng mga probinsya o lahat ng mga salita may salin ang Biblia. Wala na pong salita na walang salin ng Biblia. O kung Chinese ka, may mga salin na ni Hongo or kung ano mang mga salin, Japanese, ganun din. Ano bang mga salin, ano bang mga wika, sa mga halimbawa, kung salitang Thailander, meron din mga salin ng Biblia ang Thailander. Halimbawa, sa Arab, meron din silang mga Biblia po na Pero of course, syempre, ang mga Arabo, hindi naman talaga sila Pero may salin po ng Biblia, ang Arab, meron silang salin ng Biblia. Hindi lang po yung mga Quran na yan, pero may salin din po sila ng Biblia na sa salita, sa wika nila, salita nila o lingwahe nila. Biblia, Bible. Ganun, mga kapatid. Yun po. Kaya hindi mo na yun na yung sinasabi, yung sabi nga ni Apostol Pablo, pakananasain ko pa yung magsalita sa salita ng Diyos. Para maintindihan, para mapatibay, para lumakas, malaman ng tao kung ano yung kalagayan niya. Sabi ng Biblia, kung ano yung kalagayan niya sa harapan ng Diyos, na siya'y makasalanan, at kung ano yung gusto ng Diyos para sa kanya, na maiintindihan niya. Ganun mga kapatid. Kaya doon sa tanong ng kapatid, ito po yung sagot natin. Hindi po ang pagsasalita ng iba't ibang wika ang tanda na ikaw po ay puspos ng Espiritu Santo. Hindi po yun. Ang tanda natin to, ang tanda ng puspos ng Espiritu Santo, ang isang Kristiyano ay may nabago sa kanyang buhay. Ang tanda ng Espiritu Santo, o puspos siya ng Espiritu Santo, ay nagkaroon po ng kaayusan ng kanyang buhay. Ganun po ang puspos ng Espiritu Santo. Yun po ang dapat na makita na tanda or ebidensya na ikaw po ay puspos ng Espiritu Santo. Yan mga kapatid. Hindi po ang iba't ibang wika or hindi po yung speaking of tongues. Hindi po ganun. Ang tanda ng puspos ng Espiritu Santo, ang isang Kristiyano o isang tao na tinanggap si Kristo ay may nabago sa kanyang buhay. Na dating ganito, ngayon ay ganito ka na. Na dating ganon, ngayon ay ganito ka na. Ikaw ngayon ay lumalakad sa kabutihan, lumalakad sa kabanalan, lumalakad sa kapayapaan, lumalakad sa kaayusan ng buhay, ng pamumuhay. Okay? So yan mga kapatid, ang ating pinag-usapan sa umagang ito, nawa ay klaro po sa inyong lahat yan, especially dun sa kapatid na nagtanong. So yan po ang tanda. Hindi po ang banal, hindi po ang speaking of tongues, kundi ang tanda ng ikaw po'y puspos ng Espiritu Santo ay lumalakad ka dapat sa kabutihan, sa kapayapaan, sa kaayusan ng pamumuhay. At of course, lumalakad ka nakasama ang Panginoon. Okay? So yan mga kapatid at nawa ay naintindihan natin po yan mga kapatid. At kung may mga tanong pa kayo, mangyari lamang po na i-message nyo po tayo at pag-usapan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol po sa mga tanong na posible nyong itanong mga kapatid. So God bless everyone at keep safe, keep healthy. Madulas po ang kalsada. Kung sa mga nagdadrive, ingat-ingat po sa pagdadrive. Sa mga naglalakad, ingat po kasi anong kalsada, dala ng payong, kapote o kung ano man, at naway uwi tayo ng ligtas sa mga pamilya natin. Kung nandyan man tayo sa inyong tahanan, sa bahay po ninyo, manatili na lang muna tayo dyan kasi yung panahon natin ngayon, medyo nag-uulan, kahit umaga. At mamaya dito sa amin, every afternoon, ang lakas po ng ulan. God bless po sa inyo. Pag-pray nyo po ang bawat isa sa atin. Pag-pray nyo po kami. Pag-pray nyo po ako. Pag-pray ko po kayo. Pag-pray natin ang mga may karamdaman. Okay, tayo po'y manalangin na manaming Diyos. Salamat po sa mga pinag-usapan namin sa umagang ito. Tunay na ikaw po ang Diyos po namin na talagang naintindihan namin ang mga sinasabi mo base sa Biblia na kung ano yung nais mong gawin namin bilang mga anak mo, bilang mga tinanggap ka, at bilang pinuspos mo ng Espiritu Santo. Na lumakad kami ng kabanalan, lumakad kami ng may kabanalan, lumakad kami ng may kapayapaan,
at ipangaral po namin ang iyong salita sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo or hindi pa nila tinatanggap ikaw bilang sariling tagapagligtas. At tulungan mo kami na ipaintindi ang mga salita mo sa kanila para makita nila kung ano yung kalagayan nila sa iyong banal na harapan. Salamat o Diyos sa mensaheng aming napag-usapan, napag-aralan sa umagang ito. Pagpalain mo kami, pagalingin mo, Panginoon, ang mga may karamdaman, palakasin mo, Panginoon, ang mga nanghihina, tulungan mo kami at gamitin mo kami, Panginoon, na i-encourage ang mga kapatid na nanlulupaypay sa mga nawawalan ng pag-asa. Ikaw po ang magbigay ng pag-asa at magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo dahil yun po ang layunin kung bakit nandito kami sa mundo. Salamat o Diyos, ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang aming pinupuri. Salamat sa mga biyaya na patuloy namin tinatanggap at tatanggapin pa sa buong maghapon. Ang lahat ng ito ay aming panalangin, kalaki pang papurit, pasasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.